Bago pala simulan yung video mga kamappers, na meron po tayong TikTok shop and Shopee para bumili po tayo ng mga Manila Urban Fix stickers. Yes po mga kamappers, 5 piso lang po yan. So tara at bili na po tayo ng mga Manila Urban Fix stickers. 5 piso lang po yan dito sa Shopee and TikTok. Sheesh! Sheesh! So, new video na naman tayo maplers, no? Very new video. Nasa ano tayo, no? Basahin nyo na mabuti yun, no? Yun! Ito ay sa bahay ko. Baluarte. May alma mater. UST, no? So, napag-usapan natin sa mga last video, frame set, wheel set, crank set. Ngayon naman mga kamappers, ang pag-uusapan natin ay yung cockpit naman mga kamappers. And bakit yan yung naging choice ko? Bakit yan yung choice of words? Bakit yan yung mga parts na pinili ko ng mga mappers? So kung bago lang po sa channel mga kamappers, ako po si Admin Allen, they call me. Subscribe po kayo, hindi ko pinipilit, but can consider, no? Mag-subscribe po kayo. Yun, I make pixie content. Kaka 100k ko lang and all. So yeah, yun yung pixie content. Maplers lang ang malupit dyan sa YouTube, no? Sarap ng golf. Anyway, simulan muna natin sa main point ko. Gusto ko sana lahat DEDA components yan. Kaso nadali tayo sa wala na kasi akong ibang mahanap, literally brand new or second hand na malaking size na seat post, parang 31.6 kasi oversize po yan. Hindi po yan parang super oversize. Hindi yan parang yung normal na 27.2. Ito ay naka 31.6 yan, tapos ayun. Kaya napa-turbative noir ako. So yeah, 4,500 yan. And that thing is a carbon fiber. Kaya sa video po na pag-assemble, kung makikita nyo, and hanggang ngayon kung makikita nyo, meron po siyang carbon paste, no? So carbon paste provides grip, and of course protection na yan sa carbon fiber, and sa lalagyan itself para hindi po yan mag-seize, dumikit, para okay po siya pagtatanggalin next time. And the sunod is naka-fabric saddle po tayo. Scoop, if I'm not mistaken, pero ito yung chromoly. Chromoly po ang kanyang railings, and chromoly is mas magaan and mas matibay po siya compared sa isang steel. Tapos yung kanyang design, di kasi ako makabisado sa design. By the way, hindi yan basura, no? Baka sabihin nyo basura ko yan. May laman pa yan. Hindi po ako sanay sa ganitong saddle, pero nasasanay na din. Pero karamihan kasi na saddle na nagkaroon ako sa buong buhay ko is flat, literally na flat lang, patusok. So medyo nag-adjust pa ang aking puwet ko dito. So ang sunod naman is itong DEDA stem na to mga kamappers. What I call this, 120mm siya. Akala ko nga kailangan ko pa ng 130 kasi mali talaga to, is a size 50. Pero I'm mistaken, 120 is enough. And siguro pwede pa siya mabaan ng 110mm, pero 120 is more than enough na po para sa akin. And this is a DEDA Super Ligero, if I'm not mistaken, no? Super Ligero po yan. Tapos bumili, wala kasi yung top cap. Bumili lang ako ng Japeke na Pro top cap. Pero syempre papalitan ko po yan in the near future mga maplers, no? Yan, Pro top cap po yan. Tapos DEDA Zero, naka DEDA Zero po tayo, no? Naka DEDA Zero po tayong drop bar na, if I'm not mistaken, parang 40 on top, tapos parang 38 on the drops, parang nag-inward siya. Tapos sa isa akong vlog ay nabagsak lang na normal, nasira at nag-crack na po ang ating bellow hoods. Basta yung hoods na to, I forgot kung anong brand yan. Well, kasama na kasi yan, kaya hindi ko na tinanggal. And yeah, and last but not the least is naka
Rock Bros. Naka Rock Bros mount po tayo. And then naka IGP Sport po tayo, no. Oh no, iba yung na ano yung idol. Iba yung na iba yung na kanya na focus. So yan po mga kamappers ay ang aking cockpit, and yeah, I hope you like it. And I want to give you a point, which is even though na medyo even though na mahal yan, this doesn't mean shit in terms of speed. And let me explain. Ay, may kinakasal, oh. May kinakasal, may pinapatalon si idol. Sabi ko sinusumisigaw na yun. Anyway, so ang point ko dito is meron kasi akong napanood na isang video na parang kapag naglagay ka ng half a kilo ata sa bike mo, that would be like 0.0 something slow on speed. Ang mas maganda is aerodynamic. And saan ba madalas and malaki ang tama ng aerodynamic? Syempre wheels, syempre frames, and of course yung 80% na tumatama sa hangin mo is yung katawan mo. So kung hindi maganda ang posisyon mo, and you got the best of bikes, and you got the best of cockpit, mga NB na titig 12,000 na na what I call this, NB na titig 12,000 na cockpit, mabagal ka pa rin po. So ang pinaka main point ko dito is sana hindi siya chop suey, and muntik ko na siya ma-achieve kasi ang pinakakulang na lang sa kanya is yung kanyang what I call this, seat post. So in short, kung magbubuga ka ganitong budget, tapos pwede mapunta siya sa mga ibang budget like wheels, crankset, chain rings, chains, cleats, in my opinion, much better na yun kaysa sa ibubuga mo itong kamahal-mahal para sa isang what do you call this, para sa isang no gainer. Pero there's a reason kung bakit pwede kang pumili ng mahal na mga cockpit, and that is specification. I'll explain. For example, rear pala yung zero offset para sa 31.6. Let's just say rear, tapos para makabili ng ganun, mahal ang kailangan mong bilhin. Well, kailangan pala yun para sa bike fit. Kundi, bibili ka ng bago kasi hindi siya babagay sa bike fit mo. O kaya, let's say kailangan mo ng integrated lalagyanan neto para kapag maglalagay ka ng what I call this, maglalagay ka kasi ng aero bars, tapos vlogger ka kasi sa maglalagay ka ng Insta360. Pero kapag nagganyan na normal, it would be in the way. So in short, yun yung mga rason kung bakit in my opinion kailangan bumili ng mga ganong expensive, dahil meron kang need na specification. Pero in terms of speed, yung mga bang to back na mga upgrades, you could buy it on a tire, you could buy it on a new chain, new pedals, and such. So in my opinion mga kamappers, mas maganda na ibugay yung ibang ibang budget compared sa ganyan. In this case, meron lang talaga akong pera, kaya nagbuga ako ng ganito. So yun lang mga maplers, see you on the very next video. Madami pa tayong video gagawin kasi then again, permanently na bumalik na ang Kuya Maplers nyo. So salamat mga maplers sa pagtangkilik and panonood ng Manila Ben Fix. Tatandaan nyo, ang admin mappers ay palaging kampi sa community, and mayroon pa akong gagawin mga tutorials and all para sa community, tutorial para magtanggal, ganoon. And ito nga, I'm still in a way tinitake advantage ko yung bagong bike para mapakita sa inyo ang nabili ko, and mali yun, magustuhan nyo din to and nag-build kayo. Pero yeah, mga next na videos ko is about, I don't know, rides or parang review na ng mga components na to. So yun lang po mga mappers, bye bye. And as usual, huwag lumapit sa truck and bus, mag-ingat palagi, and mag-helmet, and huwag lumabag sa batas trapiko. Peace.